laban. We're choosing our map for game 1. Again, this is a best of 3 ang napiling mapa para sa unang laro. Flying Clouds, expect high octane, intense battles. Pag may namatay, respawn, laban ulit. Drafting phase begins. Here we go, game 1. Let's see who's on the play at sino ang susunod lamang. Usually nakikita natin dito yung mga Sora plus Valentina, red side, Claude first phase, carry agad pag nakita nyo yun. Coach RC on the play, Coach Arcadia sasagot. Hindi malabo na maging labanan kung sinong makakuha ng Claude. Kasi si Oheb, dalawang laro nila, dalawang laro pa lang nila, Claude. Dalawang Claude yun. Yep. Diba? At binaliw ni Oheb lahat ng tao dun sa inipit sa ni Boyet. Pwede diba? pala yun? Pwede pala. Hindi ko pa nga tapos panoorin yung sinabi ni Fuego paano nangyari yun, di ba? Pero baka i-contest yung Claude. Kasi knowing Innocent, sobrang tindi rin gumamit talaga nito dun sa Claude. Okay, so I see this. If you're not gonna ban the Eve, first pick ng Team Liquid. If you're gonna ban the Eve, this is a Gatot Katsa for Team Liquid. Ano pa kaya yung gagamitin nila dito? Ano pa yung tatanggalin? Yung Sora parang hindi mo napapansinin itong mga Hindi to. mo mapapansinin talaga ngayon yan. Mabigat kasi yung Sora eh. Oo. Alam din ng mga teams paano na counterin yung setups dun eh. Paano tatakbo dun sa Thunder form nun. I was going to say, nung laban ng Evil kanina, ang bigat nung Sora Valentina. So now we see the Eve. Na force Tama ba? Gatot for Team Liquid. or Claude. Wow! Sino yun? Sora? Tama ba? Ah, Claude. cool. Wow, unahan nga. Claude Ngarud. Na. Storm's main, that's a Gatot Katsa, kung di ako nagkakamali. Na pinik. Good pick. Ay, Hindi. yung ba yung narinig? Storm's the main ba si Lancel? Thorn. Basta yun. Thorn yata. Thorn yata yung narinig natin. So, Ah. Lancelot ni Sekis. Pareho silang naniniwala sa Sora na hindi siya ganun ka-high prayo. Hindi Nasasagot. Crowd control lang yung yung kailangan nyo doon para ma-counter yun. Even yung Thunder form nga, 'di ba? Kahit may immunity ng onte, kaya mo namang counterin yun. And pag natatawa tuloy si Kais, naalala ko yung towel niya. Ayun. Naalala ko yung towel niya. Pero ngayon, pinaka-na-excite din ako, anong heroes yung ibibigay kay Innocent and Cram. Si Cram nung nakaraan, Phobius and Lapu, sobrang sobrang tindi niya sa paggamit ng mga ganong klaseng Kahit heroes. losing matchup, napapagana niya. Ganun lang talaga ang galawan ng team captain ng SRG. Pinag-uusapan nila, Coach, sige, kahit wag mo na ako. Go na. Oo. Sila muna. Marami pang pwede. Marami pang pwedeng agawin actually. Oy, Okay, Sora. So Kay sila Cram kumuha ba yan? Yan ang tanong. I see. Are they baiting the Valentina para hindi maglugi si Sanji? O parang walang paki dito si Sanji at magluluhi lang siya. Pwede. Yung cheat code na meron sila with that diversion play BMI. Ayun, nag-hit din ako po. Valentina. Okay, Valentina pa rin. Na hindi pa rin natin alam kung saan pupunta. Kay Sanford ba? O kay Sanji? Actually, Oo nga, hindi natin sure. The mind games. At ang ganda ng ginawa nila dito kasi pinik nila na maaga para biglang ipinasin nila yung bola sa SRG. O kayo mag-isip. Oo. Ngayon, saan nyo lalagay yan? Grabe Pakita nyo sa amin kung saan. Grabe yung utak, no? Oo. Tsaka ang ganda rin ng Hilda eh. Oo din. Lancelot ka, si guys. Sure. Kung hindi na ako magagatot, mag-Hilda na ako. Ano yan, di ba? Yung MVP Hilda Ng Yup. season 16. nung season 16. The game number 4 Hilda, kung di ako nagkakamali. Oo, so babaliwin talaga. And naalala ko yung sabi ni Midnight nun na napakatindi ng performance ni JP with that Hilda. Tapos, after nung laban na yon, nabuff pa si Hilda. So parang mas pinalakas palalo si JP. Parang ano lang eh, di ba yung Munton, ang lakas ng fighter emblem. Nerf 1-1. Ladies and gentlemen, the first phase is closed. Naniniwala si Coach Arc at si Coach Becky na yung Valentina hindi namin sure eh. So kukunin pa rin namin. Gandang sagot, no? Ninakaw. Nakaw na. Well, hindi naman din natin tatanggalin to sa kits and arsenals ni Stormy. Isa din siya sa mga kaya mag-pull off ng isang Louis. Wow. Tatanggal ng assassin si Coach Arcadia. Pero there is still the Yison Shin and the Hayabusa for Cartesi. Hindi pinapansin, no? Yung YSS for the first phase, even dun sa mga nakalipas na laban ngayong araw, parang
hindi pinipili at hindi pinaprayo yung isang YSS. Pero I love that Caravan kasi yun naman din talaga yung parang sagot ngayon. And siguro iniipit nila si Innocent na, okay, matindi ka mag-Granger, Granger ka. So, mapipilitan si Innocent na either i-flex tong Sora to the gold lane, iwasan yung Valentina, or, as you mentioned, mapag-Ranger, mapa-Bruno na nakita natin na kamunti ka na mapagana ni Skyler kanina, or Harith? Is there room for a Harith? Pwede naman. Or I guess the Moskov. Innocent yan eh. Oh. Kung palaliman lang din pala ng hero pool, kayang sumabay. Malawak talaga. Malawak din talaga ang hero pool dito ni Innocent. That May Roger YSS pa nga ban. Oh, din. Actually. Whoa. Oh. So ban. So, tig-isa. -1 kay Innocent, -1 kay Yums. Pick that Granger, Innocent. Dito din mare-reveal. Kung hindi man mag-Granger pa, mare-reveal na yung positioning ng Sora. Kung mag-Granger man, mare-reveal na yung Sora. Or, Takes ko yun. mag-roam na sila. Pwede Para rin. may flex pa rin hanggang dulo. Oh, kasi red side ka na eh. Yun na lang yung isa mga Itago mo na muna. commit to the bit. Yun na lang yung isa mga main strength mo bilang red side. 'Di ba? Nanakaw na yung Claude sa'yo eh. So, panindigan mo na itago yung flex and maybe there's a chance na yung kalaban mo pang ma-confuse. No Grok, no Cho. Okay Yun ba daw? Throw muna. Kesa naman Hylos kasi. Oo din. Kawawa ka. Kung mag-Hylos ka dyan, kawawa ka na sa Claude. Tapos di ka lang aalisin ng Hilda sa paningin niya. Pag hinampas-hampas ka ng Hilda, manlalambot ka talaga eh. Diba? And this will also reveal kung kay Sanji ba yung Valentina. Pero the way how this draft is going, feeling ko ilalagay na lang to sa gitna para sure sila. Tapos bigyan na lang Hayabusa. bigyan na lang ng hero si Sanford. Oh no! Hindi! Sorry Liquid. Sorry Coach RC. Sige, Valentina, XP tayo. No sir. Kukuha pa rin si Sanji, nagpapa-MMR ka ba? Ang nangyari dito, na corner yung Sora. It doesn't matter kung sino siya. Kasi kung nasa gold lane yan, mahirapan. Oo. Pag nasa XP lane, patay ka dun sa Valentina. Bibigyan mo lang yung Valentina. Kaya nag-double down yung Liquid sa pagpili na lang ng Valentina early on. What will Innocent play? Nabanggit na namin lahat. If you want an easy route, you go for Granger. If you want to be wild enough, you go for Moskov. If you want to be wilder, you get that Sora, you give a hero for Cram. Kaso Kaso hirap nun. Oo nga, Granger pa rin. may papatay at magpapatay. Kung Uranus man kasi yan, papatayin ng Claude. Granger nga ba yun? Di po. May Chansey. Linagay nga Obvious. nilang gold lane. diba? Iniiwas Sora. nila. Iniiwas nila sa isang Valentina. Ganon ka-lethal yung matchup na yun. Ganun kaayaw ng SRG na, sige coach, akin yung Sora. Bigyan mo si Cram ng ibang hero. Phobius though. Against sa Hayabusa, it's good. May chance, pag tumama ng maayos, pag gumanda yung timing, mahabol niya sa Shadow. Oo But that nga. was just only once. So, ang magiging bentahe ng lineup ng SRG, laban kung laban. Walang bawi kung bawi. Oo. Kailangan all in. Tulad ng pag-all in nila dito sa draft, mukhang sisimulan na natin ang storya ng Supreme Rivalry. Magtutuloy-tuloy ba ang dominasyon at win streak ng mga kababayan nating Team Liquid PH? O SRG ang tutuldok dito. Tignan natin yan sa pagpasok dito sa kauna-unahang game pa lamang. We're heading on and we're gonna be seeing a Valentina on the EXP going up against a Sora pero nailayo, iniiwas dun sa Valentina ni Kuya Sanford. Ang bagay, crossover, lumayo ng todo. May screen pa na nanggaling para talagang makatakas doon sa Valentina. Pero hindi naman yung tinanggal yung fact na kayang mamahain ni JP at ni Sanji yung middle lanes. Oh, lala. Yums. Under a minute, 44 seconds, first blood, Team Liquid has the advantage. Grabe naman talaga. Imagine, no, wala pang level 4 yung isang Farsa. And napakatindi na agad nung ginawa doon ng Liquid. Kasi madadagukan na agad doon si Yumsi. Mawawala na agad siya ng confidence na kaya niyang lumaban dito patungo sa mga susunod na rotation. And si Carl, men, sige, kunin mo na lahat, Kuya Carl, at mukhang kukunin na naman nila yung buhay ni Yums. Imagine nandun yung Lancelot. Pero si JP pa rin nakakuha ng Lito Wanderer. Sa kanya pa rin.
Sabi ni Carl, di ko na pala kailangan pumunta dyan. Kaya nyo na yan eh. Dinadagdagan na naman ni De La Cruz, ni JP, yung mga kasalanan niya dito. At mukhang magandang panimula to para sa Liquid. And mukhang ang gusto nila. Nasaan ka, Kram? Tinitingnan kung nasan yung Phobius. Pero hindi nila kaya patahin yan eh. Hindi naman talaga. Enough lang na bigyan ng threat. Andun din naman si Yums at si Kais. Pero umatras lang. Ganun lang kabilis ang isang Hilda. Sanford. Sino na lang yung Thornrose. Nandun din yung Phantom Execution. Flicker is forced. Mula sa Apex Predator. Taatras muna si Sanford. Pero hinil lang ng konti. Another Thornrose. Another attempt mula kay si Kais na pauwiin talaga si Sanford pero lalaban siya. Ganda nung freeze nila dun sa lane. Ganda nung attempt. Pero dito si Kram. Papasok. Kinopia yung ulti. Pero si Kais makakuha nun. Nandun papasok si Cartesi naman sa counter. Kram is gonna go down as well. 2 XP laners ang mawawala sa ekwasyon. Nandyan si Kais na patuloy pa rin dinidikitan ni JP. Turtle ay naantala pero muli nang sisimula ng SRG. Nandyan naman si Carl TZ para tumingin. Yums is doing his job protecting kung saan papasok etong si Carl TZ. Turtle ay hindi na malapitan pa. Uy, si ng JP. Liquid. Si Kais, JP getting down. Turtle ay hawak ng SRG. Sobrang commendable yung ginawa ni Yums doon. Diba? Iaalay niya na yung buhay niya para ma-secure ni si Kais yung turtle. And not just that turtle, nakuha niya pa yung buhay dito nitong si JP. Sanji, hinahabol ni Innocent. And again, Team Liquid, they're getting kills. Nakakuha sila ng kills. At kung sino yung humarap, yun muna yung pinapatay nila. Wala nang way para abutin pa yung likod. Frontline na lang. Yun na lang yung gustong banatan. Kahit pa nakuha ng SRG yung turtle na yon, lamang pa rin when it comes to gold ang Team Liquid Philippines. But that was just 300. So hindi ganun kalakihan. There is a way na makuha muli ng SRG yung kalamangan. Mabaliktad nila yung sitwasyon right now. Kasi kami ginagawa ni Yums. Hindi niya inaalis si JP sa paningin niya. Oo. Tsaka yung ginagawa din ni Kram dun sa EX-Plane matchup, medyo lugi din talaga doon si Sanford. Why? May dash yung may dash yung Valentina eh. And gustong gusto yun ng isang Phobius. Meanwhile, yung dalawang junglers natin dito, sila yung magdidikta. Sila yung ko-control saan patungo itong laban na to. Kasi parehas silang 2-0. Ang tanong na lamang sinong makakapag-maximize niyan? And for that instance, mula doon sa unang turtle, teka lang, May diversion ha. may diversion sa Papunta likod. na sa purple. Dalawa yung nandun. Nandun din si Kais. JP ang may ipit sana. Pero Airstrike. nakatakas. Cartesi, Shadow. Wala nga lang siyang inabutan doon. May objective in less than 30 seconds. But Kram and Sanford tuloy pa rin sa banggaan. Nandiyan yung Dark Wave. Happy New Year dun sa taas eh. May ganyan silang laban doon. Nakala mo ba? Bagong taon pa lamang pero nabigyan. Napakasakit naman ni Yums at ni Kram. Tinamaan ng lintik si Carl TZ at si JP. At mukhang sa ngayon, medyo nahihirapan yata. Kulang yata sa damage output ang Team Liquid. And sumakto pa kasi doon sa duality ng Luyi ni Stormy. Hindi nakapag-ultimate. Itong si Carl TZ, add to the fact na yung suntok ni Yums. Kaya din nagbongguan itong si JP at si Carl TZ. Yan na naman. Turtle. Si JP ang sinusubukang bigyan. Nag-transform si Innocent. Thunder Form ang gagamitin. Pero wala siyang maaabutan. Makakataka si JP. Nandyan na rin si Oheb. Abot ba? Sanji. Nandyan. Pero yung Turtle ay tuluyan ng makukuha ng Selangor Red Giants. 2 turtles to none. They have the lead. Lamang ang SRG and Team Liquid mukhang kailangan muna nilang magtiis. At mukhang alam ng SRG na pwede nilang i-maximize yung kalamangan ni Kram dun sa EX-Plane matchup. At yung ibang miyembro dito ng Liquid ay naghahanap na lamang ng pwedeng pitasin sa ibang parte ng mapa. Innocent, nag-transform na into the current form. Ang kaso nga lang, hindi niya kayang i-burst down. Ito si JP. Sumubok si Carl TZ na umabot sa kanyang Quad Shadow. Pero hindi niya tinuloy yung kanyang ultimate. Uy, Ray. Si Sanji nga doon ay may ibang target. Kinuha ni Sanford yung Phantom Execution para lang sa layer ng pantakas. Pero hindi niya nagamit yun. Nandun si Yums. Sinubukan si Sanji. Nagamit ang kanyang ultimate. Kaya atras muna ang Chef. And this time, muling kakalma ang mapa. 1.5k lead na meron dito ang SRG. Hindi pa natin nakikita yung all-in 5 versus 5. And tila ba kontrolado talaga ng SRG yung mga pwedeng galawan dito ng Liquid. Si Oheb yata yung isusunod. May diversion play. Wala, hindi pa itutuloy. Okay. Magiging kalmado muna ang SRG. They want to maintain the lead, pero nagsasama-sama na sila. Oo.
Ganda rin ang ginagawa ng SRG dito. They dominated the XP lane with courtesy of Cram and yung paulit-ulit na dalaw doon ni Yums. And even yung tambay ni Sikais doon kanina ng early game, it's taking a toll onto the side of Team Liquid. They gave that side lane to Carl TZ, grouping up. Nandyan si Sikais at susubok na sumayaw sa harap ng Young Goat. Ako si JP, delikado, habulin siya dito ng bahagya. Pero ang maganda sa ginagawa dito ng Liquid, talagang titiisin muna nila. Oo. Diba? As long as hindi namamatay at napipigilang magpayaman itong si Kiel1, si Oheb, okay lang yan sa kanila pero parang hindi yata okay yun. Whoop! Flicker in and nagamit na ni JP. Thunder 4, nagamit na ni Innocent. Makaka-atras. Gahabol? Sila ni Diverson? JP nandoon sa likod. Si Sanford ay sinubukan siyang setup. Si Kram ay naiwan. Hindi siya napasama doon sa diversion. Ngayon iipitin ng Selangor Red Giants ang cavalry. Nandiyan yung ultimate na kinopya ni Sanford. May higop ng duality. Tuloy-tuloy sa pagtahi ito si Sikais. Cartzy goes in as well. Ugi shadow kill na pinagsalu-saluhan ng mga members dito. Buhay pa rin! Kaso buhay pa rin si Sikais at hindi tumama yung tulo. Ngayon si JP ang unang babagsak sa hinaba ng teamfight. Ang daming nangyayari pero isa lang yung namatay. At ngayon for SRG, mukhang itutuloy pa yata nila yung kalamangan dito. Sanford again, kinopya yung ulti. Nakita dito itong si Innocent pero makaka-flicker out. Buhay pa rin naman. Ang kaso lang, naiiwan nila si Oheb dun sa taas pero mukhang okay lang for SRG. Focus sila dun sa turtle. Si Carl, merong shadow yan. Di niya na sinubukan pa na pumunta. Alagawin yung turtle. Inyo na yung tatlong pagong. Pero ngayon si Grabe si Yums, Yums. agresibo sa pwesto. Nakita niya yung dalawang miyembro. Bang! Innocent, punished by the GOAT. At tutumba sa kamay ng Team Liquid. And si Kiel1, wala pa rin nakakapigil. Tuloy-tuloy lang sa top lane. Diversion play, mukhang pasalubong to kay Oheb. Pero nakanakaw pa si Oheb doon ng orange buff. Nakita din ni Sanji. Strike, mukhang delikado ang buhay doon ni Stormy! Stormy. Bigla na lang nawala. Sinalubong, sasalubungin niyo ako. Ako mismo yung sasalubong, sabi ni Kiel1. After ko ang agaw dito, akala niyo nandyan ako. Nandito nga ako sa harap niyo. Nalito na rin ako kasi ang dami biglang namatay dito sa side ng SRG. Biglang yung Liquid, mukhang alam nila paano papalagan ang SRG as of now. And kung usapang control, oo, kontrolado ng SRG yung gold. Pero kung usapang map control, men, dalawang turret na. Make it 3 pa nga ang nakuha dito ng Team Liquid kasi basag na yung mga first tier turrets na meron dito ang SRG and Liquid. Men, dinadaan na naman nila sa macro yung kalaban. Ito na naman eh. Kanina pindutan, medyo nahirapan. Ang sakit eh. Nabigyan si Cartzy agad-agad eh. Ngayon makruhan. Oo, hawak niya yung Luyi. Pero yung gala sa mapa, hindi niyo naman makokontrol kung gala talaga yung naglalaro eh. Kanina, I would like to comment what Sanji did on that play. Alam niyo may diversion. Nagpakita siya sa harap ng mga humahabol. Wait lang. Para bang nandun yung habulin. Teka lang, si Kai sumayaw sa harap ng tatlo na Team Liquid. Kaso sinalo ng solo yung Ugisano kill mula kay Cartzy. Ngayon may shadow pa na pwedeng abutan. In 2 seconds, nandiyan naka-atras. Boy, si Carl! Cartzy, pero sa likod, si JP, nagiging-target si Oh my Innocent. God! Tutumpas sa kamay ng Team Liquid ngayon. Yung hinahabol, It is sila pa unfortunate. mismo yung nawalan. Ngayon maghahabol muli ang Team Liquid. Mag-i-invade sa jungle camp ng SRG. Nandiyan si Sanford and JP. Lord ay sinisimula ni Oheb. Nagmamadali. May lakad ka ba, Kiel1? Saan ba kayo pupunta? Gusto niyo na bang mag-advance dun sa knockout? Si Yum sumisilip pero hindi mapipigilan. Patay! Hindi mapipigilan ang GOAT. Carl TZ will secure that Lord. At may laban na naman sa taas. Tapos diretso pa na parang hindi gusto promeno ng Team Liquid. Ngayon 3 laban sa 3. Tumalon-talon si Crown. Nandiyan yung Flying Clouds. Babalik si Innocent. Pero wala na siyang naabutan. Kasi si JP nakatingin pa. Pwede pa niyang ipitin doon. Nandun din pwede airstrike mula kay Sanji. Ang sakit na sinasabit. Blazing Doom mula kay Kiel1. Tulong pa si Cram. Ngayon si Yums na gusto lang sanang magligtas ay isusunod na rin ang Team Liquid. Innocent. Mag-isa na lang siya ngayon na humaharap Cartzy. Mamamatay Sakit. nga lang ng sakit na namatay yung kapatid niya. Bacon! Wow! A savage para kay Innocent. Ubos ang 5 miyembro ng Team Liquid. Sabi ko naman sa inyo, yan yung kailangan eh. Mukhang tinawagan na nga talaga and that play ended the aggression of Team Liquid. Nagulat na rin sila. Oo nga pala, kapwa natin to Pinoy. Alam nito yung mga galaw natin, malakas din to, kaya pala ganyan. And that savage play, well actually kahit papano,
yun ang pepreno dito sa kalamangan ng Liquid. Sa pagragasa ng Team Liquid doon, si Innocent ang nagsilbing preno, ang pumigil sa trend ng Team Liquid. Oh my G. Ganun na pala kasakit yung damage doon. Iisa lang ang damage item. That's just a War Axe sa hawak ni Innocent. But the Thunder Form, maximize onto its full potential, tumama sa 5 miyembro, ubos yung 5 ng Team Liquid. Tsaka mas masakit yun pag mas marami kang defensive items eh. Kaya ang sakit na talaga ni Innocent and the positioning, yung timing, yung talaga. So kahit papano makakahinga-hinga dito ang SRG and somewhat, oo, nagulat doon ang Liquid. Hindi nila in-expect na ganun pala kasakit yun. But then again, parang wala lang nangyari. Nabuhay na sila tapos, o tara, macro na ulit. Pwede na ulit lumaban. Ini-even out yung mga minion waves. Ginugustong hati-hatiin ang atensyon ng SRG. Middle lane. Yung top lane hinahayaan. Yung bottom lane hinayaan. 40 seconds bago magkaroon ng Lord. Ito na yung macrong binabanggit natin. Ito na yung The Liquid Way. Oo, pinag-usapan nga natin yung macro, tapos biglang pinakita ng Liquid yung micro na kaya nilang gawin kahit ano dun eh. 'Di ba? And ngayon na wala pang Lord, magkakaroon tayo ng mga slow push Okay. dito. Kakalma yung laban dito. Gagawa na naman ng paraan ng Liquid para lamang sila sa lane. Para meron silang 2 steps ahead against SRG. Magiging mahaba ang sayawan na to. 6 seconds para sa Lord. Even si Kais knows it well. Siya pa yung nag-clear Kailangan. ng dead lane, ng long lane. Kasi alam niya rin na hindi pa naman magsisimula ng Lord ang Team Liquid Philippines. Pwestuhan, agawan. Kumbaga kapag nakuha mo na yung lugar na yan, wag mo nang bibitawan. Oo. Ngayon sinisimulan si Ohe pa ang nagsimula dun sa Lord. Kalahati buhay ng Lord. Si Carl nakaabang. No info. Pero ganun din naman ang 5 miyembro dito ng SRG. Si Kais papasok, sisilip ng bahagya. Sinong unang makakita? Makita ni Sanford si Innocent. Nakopya yung ulti dito nitong si Innocent. Yung ulti ng Sora. Kaya ang mauuna Team Liquid. Ferdinand strike, si Kais dumatahe, retribate, and kay Curtis pa rin yun! Kahit pinagsasapak na ni Yums, nakuha pa rin niya yun! And here comes the massive play, set up mula sa Kinopia na ultimate ng Sora. Innocent is doing his way, double kill, 2 damage dealers done. Isusunod pa yata si Sanford, Cram is down as well, 3-2 na palitan. Ngayon nahabol yung 3 doon sa 2, natural lang kasi mas marami sila. And here comes si Kaizen Innocent, sumusubok na umatras sana, pero Sanji with a feathered airstrike, di niya matamaan yung isa. Sanford goes down, pero si JP na bahala. Kumamatay din si Kais, nakikita niya rin si Innocent, wala na siyang dash, na pwede magkamitin, and JP will end the mission. Ubos ang members ng Selangor Red Giants. Dinadagdagan na naman ni JP yung mga kasalanan niya. After ni Carl masecure yung Lord, men bumawi pa doon yung SRG dahil ulit kay Innocent. At ngayon ang Liquid, o sige, nakuha na namin yung Lord, nakuha niyo yung ilang buhay namin, pero uubusin namin kayo. Pero still, hindi pa rin matatapos yung laban, pero dahil sa isang team fight, mababawi ng Liquid yung kalamangan, yung control mo ang itutuloy sa pag-pressure dun sa baba. Ladies and gentlemen, we are looking at an absolute cinema. Hatid sa atin ng Team Liquid Philippines and ng Selangor Red Giants. But Team Liquid Philippines eyeing to draw first blood. They want to get this first point of a best of 3. Sanford, oh. Look at Sanford. Just casually strolling around the base of SRG. Nasaan ka na, Innocent? Pakopya naman ako ng ultimo. Hinahanap lang. Iniiwasan mo ako sa lane, ha? O, ngayon, late game na, wala nang laning to. Hindi mo na ako maiiwasan kasi kung nandyan ka sa likod na makakakampi mo, pwede naman kitang intayin hanggang sa makita kita ng tuluyan. Inahanap niya talaga at ngayon lamang ang Team Liquid when it comes to minion waves. Pero for sure, discipline na to. Okay. Dumadaan sa proseso. And this time, under a minute for this Lord, walang pinipwersang play ang Team Liquid. Wala And if muna. you're Selangor Red Giants, you have to be that one na magpapwersa ng play. Ayan na, nag-double dash para ma-secure yung ulti ng isang Sora. Mukhang lalabanan siya dito si Kais, pero pilitan din siya gumamit doon ng Thunder Form para lamang din makalayo. Okay.
Hindi niya na nirespa na makopya nga niya pero mamatay naman siya. Mahirap na. 30 seconds na lang kasi mag-spawn na yung Lord eh. So baka doon pa magkadali-dali. Diversion. Doon. Naku, si Innocent Naku, lang mag-isa. mag-isa. Nakita ni JP, mag-isa to si Kitara. Puntahan na natin yan, kaso biglang nag-report na may paparating pa. Apat na miyembro palayo, nakaabang na, pero si Oem at Sanji, pinersa pa palayo. Inipin sila bigla, and gets a kissing Kais is down to the hands of Team Liquid. Yung akala nating mang susurpresa, sila na naman yung nasurpresa. Diba at ngayon ang Liquid, pwede nang kunin yung Lord. Pero yung dami pang nakaabang, yung pwesto ni Sanji, yung pwesto ni Sanford, diversion pa yung kinopya. Pero si Innocent nag-transform, pero ika-cancel din naman pala ni Sanford yung kinopya niya. Nagkamali lang ng onte, pero ang hindi pagkakamali, kunin na ang Lord. Kaya pa ba tong depensahan ng SRG? TBH, oo, kaya naman. Mataas ang clear wave. Pero paano pag ang sagot pagkabayas? Ayaw mo nung, kung bias na sagot, hindi na, tapos na yan. Kung sasagutin kita ng normal at professional, kaya pa. Kaya pa. Mataas clear wave eh. Ulitin mo yung tanong. Kaya pa ba? Hindi na. Tapos na nga kasi yan. Tingnan natin. Okay, Kung anong sige. mangyayari. Ano ang tatama? Yung professional o yung bias na bias? Tingnan natin kasi masyadong mainit dito ang Liquid. 5K gold lead na meron sa kanila. At pumapasok na tayo sa punto na naglalak item na rin talaga. Kahit yung SRG nakakahabol na rin talaga sila. Ang problema lang din kasi sa composition wala kasing marksman eh. Walang pang Yun DPS nga eh. Kung DPS ang usapan, kailangan mag-Thunder 40. Teka lang. Si Sortis ay mainit. Gusto niyang bigyan agad. Wala nang Ugi Shadow Kill. At least alam ng SRG yun. So wala na sila nga abatan pa na Hayabusang pwede pumasok. Pero nakahanda na ang Team Liquid na unti-unting basagin lahat ng inhibitor turrets ng SRG. Sumarge na yung Lord. Diretso dun sa Si Oe baba. Ngayon si Oe may sumubok na banatan ng bahagya. Ngayon yung apat na lang na natitira kasi wala na pala si Guys. Reverse ng Si bigla. JP sa likod. Ngayon si JP sa likod. Gusto niyang puntahan ng mga members ng SRG and Team Liquid Ang slowly but surely na gusto nang kunin at tapusin ang laban kasi kanila ang Game 1. Ipapakita lang ng Team Liquid na sila ang malakas. Hindi pa tapos. Tumama yung bias na bias. Pero Game 1, mapapasa kamay dito ng Liquid. Tinaan na naman sa makruhan. Bakit yung postura ng Liquid parang may linaglag sila? Kita mo ba yun? Parang yung, ayos ba yan? Ayos ba yan? Ano? Hindi, Ganda na. hindi naman mali, pero ang ganda ng laro na I think deserve nila na ganun tumindik. Oo. Hindi naman si Sanford nga, Hindi, umupo ulit yan si Mordy. Kanina tumayo kasi yan. Lahat sila nakatayo na. Yan tayo. Okay. Yan. Game 1 pa lang yun. Another day, another win eh. BO3. Ladies and gentlemen, and okay, gusto ko marinig yung opinion nyo. Nakakahalos isang linggo na tayo ng broadcast, di ba? Aha. All together, siguro, sakto, more than a week. Ito po yung pinakamagandang laro sa lahat na napanood nyo. Pinakamalinis, pinaka-intricate, pinaka-detalyado, parang, alam mo yung tempo niya na parang movie na 1 hour and a half, may action, Oo. maganda yung pacing. Baga ito yung full package kasi we've seen some good games, mga good upsets pa na nanalo yung underdog team over the other. Pero ito, dalawang teams nag-perform at their own best. Pero Team Liquid pa rin eh. Ako, sorry, para tong movie na alam mo kung anong mangyayari sa dulo. Pero Kaya papanoorin mo predict mo pa na. rin. Pero papanoorin mo pa rin. Oo, yung that's what I'm trying. Ito yung Yung cliche man na ganun yung ending, pero Mga PH telenovela, mga ganyan. aalamin mo paano mangyayari yun. para siyang Michael Bay film, pre. Alam mo rin makita mo eh. At saka alam mong may mas maganda pang movies, pero minsan gusto mo lang mag-enjoy. Oo. Ito yon. Ito yun, ibang klase yung pinakita dito ng Team Liquid. And this is the first confirmed. This is the first Savage of M7. Yup. At nanggaling pa kay Innocent na naka Gold Lane Sora. Thunder form. Kamuntik-muntikan. Timestamp,
Joke lang, hindi ko Hindi ko na rin Alam ko maalala. nasaan sa mapa, pero wala na sa taas wala na sa akin yung timestamp eh. Doesn't matter. This game was, on paper, 19 minutes give or take, di ba? 18 something. Pero, yung feeling niya, parang 12 minutes lang. Actually, sobrang dami nang nangyayari, sobrang fast-paced. And again, backed up because Flying Clouds tong mapa na to. Ayun din. That's it, yes. Isa pa yun. Pero no, yung pagtitiis ni Oheb na, sige, dyan lang kayo, Sige. papayaman lang ako dito. Hindi ako sasali. Yan yung naging hudyat at yung pinanghawakan kong pag-asa. Kasi sa totoo lang, di ba, early game, medyo bugbog ang Liquid. Oo. SRG was holding them by the neck as in nakasakal para ano gagawin nyo? Di ba? Ito na yun, ito na yun. Saan ka na? Game na. Tapos, eventually, nangyari yung magandang push ni Oheb Oo. and then nagbago ang lahat. Ayan na eh. Kumbaga parang si Oeb, yun yung tropa mo na binubudol mo sa bagong hobby. Ang unang sinasabi sa'yo, ayoko niyan. Ayoko niyan. Dito ako, busy ako. Wala akong pera. Wala akong pera. Gastos Pero na nung naman. sumali, sige, in Beyblade terms, naka-AP na. Nung unang sali. Next week, naka-Aero Pegasus, Gold Wheel. Gold Gold Wiro, tsaka Nung time- Purple Viper. Di ba? Mas paldo pa sa'yo yung mga ginagamit. Alright, here we go. Bago tayo pumasok sa post-game analysis, community shoutout, we have Vince Villamor. Si JP lang ata yung roamer na di mo makikitaan ng aura, pero sobrang halimaw, kahit dati taga-aura siya. Kumpara kay Lachakno, Brusco, Ogwen, ramdam mo pag nag-beast mode. Nothing against the Mamba, of course, our M5 and M6 world champions, pero agree ako dito. Ako din. Parang si JP, no, normal na araw lang to sa kanya. Gagawin niya lang yung trabaho niya. Tapos pag ginawa niya yung trabaho niya, okay. Bagay yung aura kasi na binabanggit ni Vince Villamor dito, yung unang tingin mo, Angas na na. Pre, ano? para siyang, ang laki pala nun ako. Ngayon ko lang napansin kasi may bangs ako usual. Ayoko na. Ngayon ko lang napansin. Sorry, ito si JP may kasabihan yan eh. May tawag yan sa Ano streets. yan, ano yan? Okay. Matinik pero tahimik. Yan. Yeah. Matinik pero tahimik. That's Daddy JP. Silent killer. Pwede na. Ang ating MVP, none other than Aquila himself. Kill 1 is in the building. The Filipino sniper, Oheb. Wala nang sapatos. Oh. Oh. Nakapa. Alam mo naman, di ba? Pag nakapaa, legit yan. Ayan na. Di na din yan. Wala nang paki dun sa mga paltos-paltos. Sa basketball, pag nagtanggal na ng sinelas, at o di kaya sa hapulan, pag sinuot na yung armor na sinelas, Yung gauntlets. yung gauntlets, pag ginawang gauntlets yung sinelas, Kabahan ka na. yun na yun. Yun ang sports mode. sa streets. Sports mode sa streets. And again, oo, lamang na lamang dito ang SRG when it comes to the early game. Lalong-lalo na, nung naging successful silang ilayo yung Sora dun sa X-Plane matchup against a Valentina. Alam din ni 4D na mahihirapan siya eh. Diba? And umabot lang sa punto na kaya nilang pumalag nung nagro-roam na rin yung X-Planer. Nung time na, Ito. Ayan na. Savage. Okay. Savage. At 10:51, okay, 10:51, game time. Naisalba ng Pinoy ang Malaysia. For temporarily. Temporarily. For a time. Naniwala tayong baka makakambak pa. Pero, Pero, again, nadaan na naman sa macro eh. Just like how SRG Tulog. understands na ganito tayo depensa. Which again, kudos to SRG. Kita mo naman, di ba? Naka-lord na dyan. Dalawang lord ang Liquid. Hindi pa sila nakabutas ng base. Yep. So, malinaw na the fundamentals in SRG, Andun. pang world class talaga. Championship caliber. Pero yun nga lang, kapag ganyan nakalamang ang Liquid, pre, 7K? Kung wala na, ragasana yun eh. sa SRG, world class. Sa Liquid kasi, out of this world na yung mga ginagawa. Out of this world class. Di ba, hindi mo na ma-explain talaga paano sila lumalamang. And when it comes to kill score, dikit. Yep. Yun yung papansinin natin eh, dikit. Pero May mga strategic trade kasi. objectives, macro talaga. Macro is the key para sa Liquid. Kung hindi pa alam nung tumawag sa'yo kung papalag, ang sagot, papalag. Papalag. Sinabi niya ba na magsa-savage? Hindi. Wala. Surprise yun. Oo. Yun ang surprise. Para sa atin yun. Papalag. Ang kaso hindi pa rin talaga kayang tapusin, hindi kayang talunin. Nakita natin kung paano, ang daming brilliant plays ng SRG. No courtesy question. of, No question. No question. Ang ganda ng mga ginawa nila doon. Even yung early game nila, Yums is doing a great job. Oo. Exhausting Carl TC sa lahat ng mga objectives.
Tapos, ang ganda rin ng ginagawa ni Cram na binibigyan, alam niyang lamang siya sa Valentina. And binibigyan sa Sanford para hindi makatulong. But because it's Team Liquid,